Naiengganyo ka ba sa sinaunang mundo at sa mga misteryong daladala nito? Nagtataka ka ba kung papaanong nalaman ng mga scientists ang edad ng mga fossil? Well, you came to the right place. Sa videong ito, isasama kita sa paglalakbay para alamin ang kagilagilalas na mundo ng mga fossil at kung papaano sila natutukoy. Simula sa unang pagkakatuklas ng fossil ng dinosaur taong 1677 hanggang sa makabagong teknolohiya sa pagtukoy ng edad ng mga fossil. Alamin natin ang agham sa likod ng paghuhukay, pagtukoy ng edad at pag-aaral ng mga sinaunang labi. Kaya sit back, relax at simulan na natin ang kwentuhan. Sa videong ito, pag-usapan natin ang unang pagkakatuklas ng dino fossil na naganap noong 1677. Sa totoo lang, si Robert Plot, yung big boss ng Ashmolean Museum sa Oxford sa England, ang nakadiskubre ng malaking buto ng femur. At sabi niya, siguro galing ito sa higanting tao. Well, mali pala siya. Balikan natin ang 1824, kung saan si William Buckland, isang geology professor sa Oxford, ang nakaisip ng isang kakaibang konsepto. Ang buto na ito ay mula raw sa isang higanting lizard na tinawag niyang Megalosaurus. Kahit mali pa itong si Buckland, siya pa rin ang may credit sa pagiging unang tao na nakakilala ng dinosaur. Simula noon, natuklasan na natin ang mahigit sa 11,000 dinosaur fossil at 1,000 iba't ibang species sa buong mundo. At alam mo ba, patuloy pa rin tayong nagbibilang. Talakayin naman natin ang fossil formation ng 101 at dating methods. Sa madaling salita, ang mga fossils ay labi ng sinaunang mga halaman at hayop. Parang time capsule yan ng kalikasan, nakatago sa mga bato. Nabubuo ang mga ito habang natatabunan ng mga sediment at nagiging matibay na ebidensya ng nakaraan. Hindi lang buto ang fossils, pwede rin ito maglaman ng bakterya, halaman at syempre tissue ng hayop. Ang mga fossil ay tumutulong sa atin na matuto tungkol sa kung papaanong nabuhay ang mga sinaunang nilalang na ito, kung ano ang kanilang kinakain at iba pang mga kahanga-hangang bagay. Pero sa totoo lang, kailangan ng mahabang panahon para mabuo ang isang fossil. Kapag natagpuan mong fossil, ang unang bagay na dapat mong gawin ay malaman ang edad nito. Alam mo ba na ang erosion ng dahilan kung bakit nakikita natin ang mga fossil? Kasi habang nababawasan ang mga bato dahil sa kapaligiran o sa pagbangga ng mga plates ng mundo, lumalabas ang mga fossil. Sabi nga ng Botanic Garden ng Smith College, ginagamit ng mga siyentipiko ang mix ng relative dating at absolute dating para hulaan kung gaano katanda ang mga fossil na ito. Ang relative dating ay parang laro yan ng older or younger na ginagamit ang geology para mabigyan tayo ng rough idea tungkol sa edad ng isang fossil. Hindi nga lang perfect pero nakakatulong naman sa pag-aayos ng mga fossil. Pero sa absolute dating, dito lumalabas ang radioactive process. Ito ay ang radiometric dating kung saan tinitignan ang pagkabulok ng carbon, potassium at uranium. Hindi man makuha yung eksaktong date ng fossil, mas accurate to kaysa sa relative dating. Pero here's the catch, ang mga fossil ay wala naman talagang radioactive tag. Kaya kailangan nating magtiwala sa mga patong na mga bato kung saan sila natagpuan. Parang isang fossil sandwich yan, na ang pinakamatandang parte ay nasa ilalim at ang mga pinakabago naman syempre nasa itaas. Kapag sinuri ng mga siyentipiko ang mga patong na yan, malalaman nila kung ang isang fossil ay mas matanda o mas bata kaysa sa iba. Ang tawag dito ay stratigraphia at nakakatulong ito na maitala ang mga fossil kahit hindi natin alam ang eksaktong edad nila. Yung biostratigraphia naman ay ang mas technical na katawagan para sa prosesong ito ng pagtatala ng mga fossil. But wait, there's more. Meron pa tayong paleomagnetic stratigraphy kung saan parang compass ang magnetic field ng Earth. At alam mo ba, pwedeng magpalit ng pwesto ang magnetic field ng Earth sa loob ng ilang libong taon? Ang tawag dito ay magnetic reversal. Parang yan time machine para malaman ang edad ng mga fossil base sa mga flips na yun. Tuklasin naman natin ang kahanga-hangang mundo ng geologic timescale. Ang scale na to ay ginagawa sa pamamagitan ng isang teknik na tinatawag namang relative dating. Sa madaling salita, ang ilang eksperto ay nag-aaral ng mga layer ng bato at naisip nila, kaya pala nating malaman ang edad ng mga fossil. Pero kung wala mga index fossils, hindi magiging epektibong ideya ng timescale na ito. Para maging pinakamahalaga sa geologic timescale ang isang fossil, dapat itong ipakita ang isang partikular na panahon at ang era. At mayroon tayong 4 na pangunahing era na dapat tandaan, ang Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic at Precambrian. Nangyari ang mass extinction sa ilang mga era at dahil dito
May mga fossil na nakakatulong sa atin na malaman kung kailan at gaano katagal ang mga geological periods na ito. Kaya naman, ang mga kahanga-hangang index fossil ay makakatulong sa atin na tansyahin ang edad ng mga layer ng bato at mga bagong tuklas na fossil. Ang astig, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang mga radioactive materials sa mga bato kasama ang tinatawag na absolute dating. Dito, sinusundan ng oras yung pagkasira ng mga radioactive elements. Kaya may ideya ang mga scientists kung kailan nabuo ang isang fossil o kung kailan naglaho ang isang species. Talakayin naman natin ang mga technical na pamamaraan na ginagamit ng mga scientists para malaman kung gaano katanda ang mga ancient relics na ito. Una sa lahat, meron tayong electrode spin resonance o ESR. Parang lolo na ito ng mga paraan sa pagtukoy ng edad ng mga fossil. Sa ESR, tinitingnan ng mga scientists kung paanong nagkukumpara ang radiation na natatanggap ng fossil sa radiation sa lugar kung saan ito natagpuan. Narinig niyo na ba ang optically stimulated luminescence? Hindi pa? Well, gamit ang teknik na ito, pwedeng malaman kung gaano katanda yung fossil dahil malalaman kung kailan ito huling na-expose sa liwanag. Parang tinatanong mo lang yung sediment sa case na ito. Yung parang, "Pare, kailan mo nga ba huling nakita yung araw?" But wait, there's more. Ang mga fossil ay maaaring matansya ang kanilang edad sa pamamagitan ng abo mula sa bulkan na nagiging bato. Ang potassium-40 na matatagpuan sa mga bulkan ay nagbabago at nagiging argon habang lumalamig ang abo. Kapag pinag-compare yung dami ng mga radioactive elements, malalaman ng mga researcher kung kailan nabuo yung volcanic rock. At the end of the day, ang layunin ay ipakita ang kasaysayan ng Earth, kaya maging ito ay ESR, optically stimulated luminescence o volcanic ash dating. Ang ating mga scientists ay ginagawa ang kanilang makakaya para mabuo ang puzzle ng nakaraan ng ating planeta. At kapag naramdaman mong matanda ka na, isipin mo na lang yung mga fossil, mas matanda pa sila sa iyo ng milyong-milyong taon. At ito ang video natin for today. Sana nagustuhan mong pagtuklas natin sa kagilagilalas na mundo ng mga fossil at ang mga pamamaraan sa pagkilala sa kanila. Simula sa unang dinosaur fossil hanggang sa bonggang tech, chinek natin ang science sa paghahanap, pagtansya ng edad at pag-aaral ng mga fossil. Ang mga ito ay nagbibigay ng info sa dating animal behavior at nakakatulong sa pag-intindi sa ebolusyon ng mundo. Kaya kapag may nakita kang fossil, isipin mo ang science sa likod ng pagtuklas at pagkilala nito. I-like mo ang video, mag-subscribe ka sa channel at i-share mo ito sa mga tropa mo. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.